Dahil kahapon ay nakapaglinis na ako kaya ngayong araw ay uumpisahan ko na gumawa ng kubo. Ang gagamitin ko ang bubong ay pawid para presko at para makatipid din ako. Hindi na kasi ako bibili dahil meron kaming sariling nipa at marunong din kaming gumawa. Dito na rin nga ako kumuha sa gilid ng aking fish pond para hindi na rin ako mabasa. Kaya nang sa tingin ko marami-rami na yung aking nakuha ay hakutin ko na ito doon sa paggagawang ko ng kubo. Nangako naman kasi sa akin si mama at saka si ate na tutulungan daw nila ako sa paggawa. Kailangan ko lang ihanda yung mga kakailanganin. Dati kasi kapag magpapalit kami ng bubong sa aming bahay ay tulong-tulong kami sa paggawa ng pawid. Si ate, si mama, si papa at ako. Kaya lahat kami ay marurunong. Kaya kahit hindi ko man ako kumpleto yung mga kakailanganin ay pumunta na agad si ate para makaumpisa na daw siya agad. Dito na rin nga sila gagawa ng pawid sa ilalim ng puno na nilinisan ko dahil maghapon dito na malilim. Medyo maproseso lang kasi kapag pawid ang bubong. Siguro kung yero ang gagamitin ko dito ay baka nakapaglagay na agad ako ng poste. Nang matanggal ko na nga yung tangkay dun sa nipa, ang sunod kong ginawa ay binibila ko na itong gagawin kong panahi. Ito yung tumutubo na mahahaba na tinatawag dito sa aming huwag. Ito na kasi yung nakasanayang gamitin dito sa amin. Minsan yung iba bumibili ng huyo o yung plastic. Nang meron ang pwedeng gamitin ay nagumpisa na agad gumawa si ate at si mama. At ako naman ay nagbibiyak ng kawayan. Kung ilang piraso kasi na pawid ang gagawin, yun din ang kawayan na kakailanganin. Habang sabay-sabay nga kami may ginagawa, hindi maiwasan ang kwentuhan. Kaya hindi na malayan, yung kinuha kong nipa ay naubos na. Meron din kasing kagandahan kapag sariling gawa dahil yung dahon ay dinodoble kaya mas matibay. Habang sila nga ay nagpapahinga, ako naman ay naghahakot na ng gagamiting pang poste. Mahirap na rin nga makahanap ng kahoy dito sa amin kaya kahit na malambot basta dire-diretso ay kinukuha ko na. Inabot na rin nga ako ng hapon bago ako nakapag-layout dito dahil sa sobrang dami nga ng aking ginagawa. Pero pagsisikapan ko ito ngayon na ang apat na poste ay mailagay ko. Sinimulan ko na maghukay sa apat na kanto. Malambot lang naman ang lupa dito kaya hindi naman ako nahirapan. Ako kasi abutin ng gabi sa paggawa ngayon dahil may nagsabi na meron daw mag-overnight dito sa aking campsite. Kaya nang matapos ko na ang paglalagyan ng poste ay isa-isa ko na itong inilagay. Medyo malaki-laki ito dun sa mga una kong ginawang kubo para kahit na umulan ay hindi mababasa yung nasa loob. At kapag mainit naman ay hindi sila mainitan. Kaya kinumpleto ko lang ngayon yung apat na poste kaya ako'y tumigil na muna.